Hello guys! Ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano kumita sa sitaw in a simple way lang guys. So Wow! una is search nyo lang siya sa Google, sitaw.com, and mag-register lang kayo guys. Gamitin nyo lang yung email address nyo and yung active phone number. Then yung complete name nyo. Once na nakapag-register na kayo, ilagin nyo na yung account ninyo. Sa paglalagin ng account guys is kailangan tugma yung ni-register nyo doon sa ilalagin nyo. So once na nakalagin na kayo, i-click nyo yung account nyo. Then may nakalagay doon, be a seller. So i-click nyo yung be a seller. Then mag-register kayo ulit sa be a seller. Sa pag lalagin ng be a seller, magpo-provide kayo doon ng valid ID. At least one valid ID guys. And then once na nakapag-register na kayo, hintayin nyo lang na ma-verify kayo. Sa akin kasi guys, na-verify ako within 5 hours. So, wait nyo lang guys. And then, trivia nga pala guys, sa mga hindi nakakaalam sa Sitaw, ang Sitaw ay isang dropshipping e-commerce company. So, ano nga ba yung Sitaw? Dito guys is mag-add lang kayo ng mga product na gusto nyong ibenta. Then hihintayin nyo lang na may umorder sa product na inad nyo. Then once na may umorder, dun nyo pa lang siya babayaran. Then pag nabayaran nyo na siya guys, dun na lalabas yung income nyo. Dun na papasok sa dashboard, then check nyo sa total profit. So sa dashboard, dun nyo makikita kung ilan yung bumisita sa account nyo sa mga inad yung product and kung ilan din yung mga bumili. So, sa pag sa pag-a-add nga pala guys ng product is ang pinaka ma-offer ko lang is siguro mag-add kayo ng um, sapat lang sa budget na ipo-provide nyo dito sa Sitaw kasi meron ditong mga product na umaabot talaga ng 1,000, 2,000, 3,000. Meron pang 50,000 dito na product. So, mas better siguro ang i-add yung product is yung mga 7% lang. 7% profit na makukuha nyo. Meaning is mga tagto 200 to 50, mga ganun. 200, 200, 204, 205, may mga ganun na product. So, yung akin kasi guys is inad ko nung una, masyado akong na-trigger. Nag-add ako ng mga 1,500, tagto 2,500. Yun guys. So, sa profit rate, i-click nyo lang dun yung 7%. Mas mabilis nyo na makikita dun kung yung mga product na i-add yung fit lang talaga sa budget nyo. Then, sa product warehouse, all products, i-click nyo lang dun i-select nyo lang dun yung product na gusto nyong ibenta. Then, huwag nyo kalimutan na once na nakapag-add na kayo, na click nyo na yung mga product na yan, i-click nyo yung batch publish. So, once na na-click nyo naman na yung batch publish, doon na kayo maghihintay ng customer na kung sino yung bibili sa mga product na inad nyo sa inyong account. So, kung makikita nyo dito, may mga more on shirts, may mga tools, may mga pang leggings, jogging pants, or mga pang gym. At meron pang mga pang yoga dito. So, yan yung mga product na kadalasan inad ko kasi yan yung mga mura. At saka, yan yung fit sa budget na nilaan ko talaga sa Sitaw. So, once naman na nakapag-batch publish na kayo, makikita nyo dyan yung audit status nyo kung ayan, approve. Ibig sabihin, iyan yung mga batch publish na inad nyo. So, yun guys. Trivia lang din guys, kailangan dito is hindi masyadong marami yung i-add yung product. At least 10 product lang. At saka, Wow! kailangan yung mga tagto 200 lang para hindi kayo mabigla. Kasi baka akala nyo, porkit marami pumapasok na customer sa inyo is okay na siya. Hindi guys. Dito kasi guys, is kailangan bayaran mo yung mga product na pumapasok na order sa account mo. At saka, doon na pumapasok din yung rating system nila dito. So, yun guys, tuturuan ko muna kayo kung paano mag-add dito ng funds sa Sitaw. I-click nyo yung wallet guys.
And then once na-click niyo yung wallet, punta kayo sa online recharge wallet. Then sa online recharge wallet, lalabas na 'to, yung amount siyempre pinaka-minimum is 500. Tapos guys, yung payment method dito is meron Peso. Sa Peso yung ginagamit ko guys. Click niyo yung Peso, then yung GCash. Yan kasi. Tapos once na na-click niyo na yung Peso, then yung recharge, then may lalabas yan na number, then i-copy nyo, tapos pupunta mismo kayo sa GCash. Then, punta kayo sa GCash, sa may home page nun, may makikita kayong bills. I-search nyo lang dun yung peso, then yun na. Pwede na kayo mag-process dun ng, transaction bills nyo. Then, may mga ano din naman sila guys, mga ibang platform payment gaya ng Coins Philippines, BDO, BPI. Mas better siguro kung may mga application kayo niyan para mas mabilis kayo makapagbayad. Pero ang may papayo ko lang is kailangan may verify GCash kayo. Yun yung pinaka-convenient para sa akin at para na rin sa inyo para hindi na hassle sa pagbabayad at sa pagwi-withdraw ng pera guys. And yun guys, once na nakapag-withdraw naman na kayo, siyempre puwede na kayong mag-start mag-add ng mga product. So guys, huwag niyong kalimutan at least 10 product yung kaya lang ng budget niyo. Baka magulat kayo sa sobrang dami niyong in-add tapos wala naman na pala kayong pondo. Ibig sabihin, once na nag-end yung month, every month guys nag-e-end na dun na meron silang rating na tinatawag dun. So kailangan maipasa niyo yun. So yun guys, once naman na naipasa niyo yun, siguro naman wala naman ng deduction sa withdraw i-wi-withdraw niyo. So yun guys, eto yung pinaka-account ko. Yung makikita niyo naman, yung today's visitor ko is 71 person lang. Pero yung pinaka-total naman niya, total niya in the past 30 days is 2,190. Then yung makita niyo naman yung pending orders ko is 36, sobrang dami 'di ba? Kasi nga ang dami kong in-add din na product. So yung kinita ko in just 3 days is 16,000 Wow. 1693, 1,693. Tapos guys, dito makikita niyo sa baba is yung warning reminder. Meaning to say, yung 55% na yan, kailangan 55% above yung nakukuha niyong rating. Kasi yung sa akin is yung processing rate this month ko is 44.44%. So, kailangan 55% above yung makukuha nyong percent sa yung performance nyo. So, kailangan ma-reach nyo yun every month. Yun yung pinaka-best way na gawin nyo. Mag-add kayo ng kaya nyo lang bayaran, at least 10 product, then every month, yung rate nyo is 55%. So, yun lang guys. Thank you.